Makulimlim ang langit sa ibabaw ng Roma. Parang may bumubulong sa hangin, isang paalala ng pagkawala at pag-asa. Habang binabagtas ng mga turista at debotong Katoliko ang makinis na mga bato ng Plaza San Pedro, isang tunog ang pumunit sa katahimikan, ang kampana. Mabigat. Mabagal. At hindi ito kampana ng pagdiriwang. Patay na ang Santo Papa, bulong ng isang matandang madre habang pinipigilan ang pagluha. Sa gilid niya, isang batang lalaki ang nakatingala, nagtatanong sa kanyang ina sa wikang Pranses kung ano nang mangyayari ngayon. Hindi sumagot ang ina. Sa loob ng mga pader ng Vatikano, ang makalumang kasuotan ng mga kardinal ay muling lumalakad sa mga pasilyong kilala na nila ng paulit-ulit. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa marmol ay parang dagundong sa loob ng isang dambuhalang libingan. Nakaabang ang buong mundo, pero dito sa Roma, may kabigatang hindi masukat ng mga headline. Sa isang silid sa likod ng Congregation for the Doctrine of the Faith, umupo si Monsignor Bertolaxi at tinitigan ang listahan sa kanyang kamay. Mga pangalan, mga bansa, edad, panig. 3 ang malalakas, anya sa kasamang sekretaryo, si Padre Lorenzo. Tagle, Sara, at baka may sorpresang lalabas. Pero si Tagle, hindi ba't siya ang may pinakamaraming simpatsya? Tanong ni Lorenzo habang inaayos ang kanyang salamin. Simpatsya ay hindi boto, Lorenzo. Sa conclave, ang boto ay kombinasyon ng panalangin, politika, at pangamba. Habang pinagtatalunan ng mga opisyal ng Kurya ang mga potensyal na papalit, sa labas, hindi alam ng mga tao na ang simula ng isang makasaysayang banggaan ay nagaganap na. Sa Kalye Borgo Pio, isang matandang pari ang nakikipagkape sa isang mamamahayag mula sa Argentina. Hindi ito simpleng eleksyon, ani ng pari habang marahang iniikot ang kape. Ito'y digmaan ng dalawang kaluluwa, isa'y puspos ng habag, ang isa'y kalmado sa paninindigan. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ng mamamahayag. Tagle at Sara, sagot niya. 2 salin ng simbahan. 2 pananaw kung ano ang ibig sabihin ng pagiging papa. Sa loob ng isang maliit na kapilya, lumuhod si Kardinal Luis Antonio Tagle. Nakasuot siya ng simpleng itim na sutana. Walang alahas. Wala ring bantay. Isang sakristan lamang ang tahimik na nag-aayos ng kandila. Panginoon, bulong ni Tagle. Kung ito'y daan na tatahakin ko, huwag ninyong hayaan na maging sa akin. Gawin niyo akong kasangkapan lamang. Tahimik ang paligid. Ngunit sa kanyang puso may dagundong. Sa bawat kampana na tumutunog, mas lalo siyang nababahala. Hindi dahil sa posisyon, kundi sa bigat ng pananagutang maaaring ibigay sa kanya ng Diyos. Sa kabilang dulo ng mundo, sa isang monasteryo sa Ctède d'Ivoire, binuksan ni Cardinal Robert Sara ang isang sulat mula sa Roma. Wala itong palamuti. Wala ring formalidad. Isang tanong lang ang nakasulat sa kamay ng isang kapwa kardinal, kung ikaw ang tawagin, tatanggi ka ba? Hindi siya sumagot. Ngunit marahan niyang inilapag ang liham at tinapos ang dasal. Sa Domus Sanctae Marthae, nagsisimula ng magdatingan ang mga kardinal mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bitbit ang kanilang mga kasuotan, mga libro ng dasal, at mga personal na krus. Sa isang sulok, nagkita sina Cardinal Müller ng Alemanya at Cardinal Nzapalainga ng Central African Republic. Ang tanong, ani Müller, ay hindi kung sino ang gustong mahalal, kundi sino ang sapat na hindi gustong mahalal. Sa tingin mo ba si Tagle o si Sara? Tanong ni Nzapalainga. Si Tagle ay ang mukha ng awa. Si Sara ay ang tinig ng konsensya. Alin ang mas kailangan natin ngayon? Walang sumagot. Sa gabi bago ang unang pulong ng mga kardinal, isang misteryosong insidente ang gumambala sa Vatikano. Isang papel na may listahan ng mga pangalan ay naiwan sa kapilya ni San Martino. Walang sinumang umaako ng dokumento, ngunit malinaw ang laman, isang talaan ng mga posibleng kingmaker sa paparating na halalan. Bulong sa bulong, nagsimula ng bumuo ng mga block ang mga grupo ng mga kardinal. May mga nagtagpo sa mga tanghalian, sa ilalim ng katahimikan ng mga lumang pasilyo, habang ang mata ng mga bantay ay nakatingin sa ibang direksyon. Ang mga pakpak ng simbahan ay kumakampay, isa patungong habag, isa patungong paninindigan. Sa isang lihim na silid sa likod ng Sistine Chapel, isang guro sa liturhiya ang nagbibilin sa mga ayudante. Siguraduhin niyong walang cellphone, walang contact sa labas. Kapag nagsimula na ang conclave, ang mundo ay isasara. Gaano katagal ito tatagal? Tanong ng isa. Tulad ng hininga ng Diyos, hindi mo alam kung kailan titigil.
Sa huling misa ng yumaong Santo Papa, nakaupo si Tagle sa likod. Tahimik. Nakayuko. Sa harap naman, si Sara ay nakatingin sa altar na parang hindi gumagalaw. Habang bumababa ang araw sa Roma, habang ang mga anino ng mga haligi ng basilika ay humahaba sa lupa, isang tanong ang unti-unting lumilitaw sa puso ng milyon-milyong Katoliko. Sino ang hahawak sa susi ng langit ngayon? Tahimik ang pasilyo ng Palazzo di Propagandafied sa Roma. Ang marmol na sahig ay malamig sa ilalim ng paa, at ang liwanag mula sa mga bintanang may salamin ay lumilikha ng mga aninong sumasayaw sa pader. Sa dulo ng pasilyo, isang figura ang dahan-dahang naglalakad. Suot ang itim na sutana, bitbit ang maliit na brebyaryo sa kamay. Si Luis Antonio Tagle. Huminto siya sandali sa harap ng lumang pintura ng San Francisco Xavier, ang misyonerong Heswita. Tinitigan niya ito, para bang naghahanap ng sagot sa loob ng mata ng santo. Huminga siya ng malalim. Panginoon, bulong niya. Kung ito'y tukso ng ambisyon, alisin niyo. Kung ito'y misyon, lakasan niyo ako. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon. Lumaki siya sa isang tahanang simpleng Katoliko sa Cavite, pinalaki ng mga magulang na may pananampalataya, ngunit walang yaman. Naalala niya ang amoy ng sinaing sa palengke, ang pagtulong sa mga kapwa kabataan tuwing misa sa parokya, at ang mga librong binabasa niya sa ilalim ng ilaw ng kandila tuwing brownout. Noon, ang pangarap niya ay simpleng maging pari. Hindi prinsipe ng simbahan. Lalong hindi Santo Papa. Hindi ako politiko, sabi niya minsan sa isang kaibigan. Hindi ko gustong pamunuan ang isang imperyo. Gusto ko lang magsalita tungkol kay Kristo sa mga taong nasa gilid ng lipunan. Ngunit kahit anong iwas niya, ang mundo ay patuloy na tumitingin sa kanya. Sa isang tanghalian kasama ang 3 kardinal mula sa Timog Silangang Asya, binasag ng arsobispo ng Rangoon ang katahimikan. Chito, tawag kay Tagle ng malalapit na kaibigan, alam mong ikaw ang binabanggit ng marami. Marami sa mga kabataang obispo sa Asya ay umaasa sa iyo. Ngumiti si Tagle, pilit. Hindi ba't mas dapat tayong umasa sa Espiritu Santo kaysa sa mga chismis, biro niya, ngunit may halong lungkot sa mata. Tumawa ang iba, ngunit halata sa hangin ang bigat ng katotohanan. Alam nilang may kilos na sa likod ng mga pader ng Vatican, at si Tagle ay unti-unting hinihila sa gitna. Sa isang email mula sa isang obispo sa Mindanao, binasa niya ang mga linyang bumagabag sa kanyang gabi. Kung ikaw ay tawagin upang mamuno, gawin mo ito bilang pastol, hindi bilang hari. Hindi ito pagkilala sa iyong kakayahan, kundi pagsubok ng iyong pananampalataya. Pinikit niya ang mga mata. Tumayo. Lumabas ng opisina. Naglakad patungong simbahan ng Trinity de Monte. Doon siya lumuhod sa likod, nagdasal ng walang salita. Isang batang madre ang lumapit sa kanya pagkaraan ng ilang minuto. Hindi siya nagsalita. Inabot lang nito ang isang maliit na rosaryo at mumiti. Pagkatapos ay umalis. Isang simpleng kilos, ngunit tila sinabi ng langit, hindi ka nag-iisa. Kinagabihan, sa kanyang maliit na silid sa Domus Sancta Marthae, binuksan niya ang bintana. Naririnig niya ang huni ng mga ibon kahit gabi na. Sa mesa, may ilang liham galing sa Latin America, Africa at Europa. Lahat ay may parehong nilalaman, pag-asa. Tagle, ikaw ang tulay, wika ng isa. Ikaw ang posibleng magpatuloy ng puso ni Francisco. Ngunit paano kung hindi niya kaya? Paano kung kulang ang kanyang lakas para harapin ang nakatagong lakas ng Kurya? Paano kung siya ay gamitin lang ng iba't ibang paksyon? Kinabukasan, sa isang lihim na pulong kasama ang ilang mga kardinal mula sa Brazil, India, at South Korea, tumayo si Tagle sa gitna ng mesa. Mga kapatid, anya, hindi ko inaakala na ako ay magiging sentro ng usapan. Alam ko ang bigat ng pinag-uusapan natin. Ngunit kung tatanungin niyo ako ngayon, hindi ako sigurado kung handa ako. Pero kami ay sigurado, sagot ng kardinal mula sa Paulo. Ang simbahan ngayon ay kailangang maghilom. Hindi sigaw ang kailangan, kundi tinig ng isang pastol. Nagkaroon ng katahimikan. Isang uri ng katahimikang hindi malamig, kundi puno ng kabigatan. Kung ang simbahan ay isang katawan na sugatan, patuloy ng kardinal, ikaw ang kamay na marunong humipo ng may pagdamay. Sa panig ng Kurya, may mga bulong. May mga nagsasabing si Tagle ay masyadong emosyonal. Masyadong mabait para sa sistema ng mga dokumento, regulasyon, at pakikitungo sa mga bansang may interes. May isang matandang opisyal na nagbulong sa isang kasamahan.
Ang awa ay maganda sa pulpito, ngunit sa mesa ng pamumuno, kailangang may bakal na gulugod. Ngunit ang mga kasamahan ni Tagle sa mga misyon ay alam ang totoo, sa likod ng kanyang ngiti, may disiplina. Hindi ito sigaw ng otoridad, kundi tibay ng loob na hinugot sa pakikinig sa mga luha ng mga migranteng nanlilimos ng pag-asa. Isang hapon, habang nakaupo sa harap ng dambana ng Birheng Maria sa loob ng Santa Maria in Trastevere, nilapitan siya ng isang mamang hindi niya kilala. Padre Chito. Po. Hindi ko kayo kilala ng lubos. Pero narinig ko kayo noong World Youth Day. Hindi ko malilimutan ang mga sinabi nyo. Sabi nyo, mas nauuna ang pagyakap kaysa ang pagtuturo. Tahimik si Tagle. Parang gusto niyang umiyak. Wala lang. Gusto ko lang pong sabihin na kung kayo po ang magiging papa, hindi po kayo magiging dakilang pinuno. Kayo po ay magiging ama. Iniwan siya ng lalaki. Iniwan siyang tulala. Sa kanyang pagbalik sa kanyang opisina, nadatnan niya ang kanyang sekretaryo na may hawak na liham. Galing po sa Africa, mula sa Arsobispo ng Ouagadougou, sabi nito. Binasa niya, sa gitna ng bagyo ng modernong mundo, kailangang may tao na kayang ngumiti habang lumuluhod. Kung kayo ay iboto, huwag ninyo itong makita bilang tagumpay, kundi krus. Tumitig si Tagle sa krusipihong nasa dingding. Tila mas bumigat ito ngayong gabi. Kinagabihan, dumalo siya sa misa para sa yumaong papa. Habang pinapatunog ang kampana para sa komunyon, lumingon siya sa paligid. Ang mga mata ng mga kapwa kardinal ay nagtatama. Ilang ngiti, ilang tango. Ngunit may ilang tumitig sa kanya ng direkta, hindi bilang kaibigan, kundi bilang posibilidad. Tumindig siya, tahimik na lumakad patungo sa komunyon. Sa bawat hakbang, ang tanong ay lumalalim. Paano kung ako nga? Madilim ang kapilya. Isang kandila lamang ang nagbibigay liwanag, marahang kumikislap sa harap ng tabernakulo. Sa harap ng altar, nakaluhod si Robert Sara. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak, ang noo nakasubsob. Walang dasal na maririnig, ngunit ramdam ang bigat ng kanyang presensya. Isang lalaking tila iisa ang hininga sa katahimikan. Sa kanyang likuran, isang lumang krusipiho mula sa kanyang bayang sinilangan sa Guinea ay nakasabit sa dingding. May lamat ito sa gilid, bakas ng mga panahong itinago ito sa mga sundalong ipinadala ng diktadurang Marxista. Sa lugar kung saan siya isinilang, ang pagiging Katoliko ay halos katumbas ng pagkakanulo. Ipinagbabawal ang simbahan. Sinusunog ang mga aklat. Ang mga pari ay ikinukulong o pinapapatay. Siya mismo ay halos hindi nakapagtapos sa seminaryo, nag-aral sa lihim, nagdasal sa kuweba, nagmimisa sa bulong. Isang gabi, habang tinutunton niya ang kakahuyan upang magdala ng pagkain sa isang pari sa pagtatago, naalala niyang naisip, ang pananampalataya na hindi sinusubok ay pananampalatayang hindi buo. Sa Roma, kilala si Sara bilang isang anino. Hindi siya palasalita sa mga pagpupulong. Hindi siya naglalabas ng pahayag sa media. Hindi siya gumagala sa mga salusalo. Ngunit kahit walang kampanya, ang kanyang pangalan ay lumalabas, palaging may igalang, palaging may takot. Si Sara, wika ng isang kardinal mula sa Poland, ay hindi humihiling ng kapangyarihan. Ngunit siya ay mayroong bigat na hindi mo maipaliwanag. Sa isang tanghalian ng mga konserbatibong kardinal sa Trastevere, napag-usapan siyang muli. Wala tayong iba na may kanyang katatagan, sabi ng isa. Siya lang ang hindi bumitiw kahit kailan. Ngunit kaya ba niyang pamunuan ang makabagot komplikadong mundo ngayon? Tanong ng isa pa. Hindi ba't mas kailangan natin ng papa na hindi sumasabay sa agos, kundi kayang pigilan ito? Tahimik ang mesa. Walang sumagot pero walang tumutol. Sa kanyang maliit na kwarto sa Domus Sanctae Marthae, nakaupo si Sara habang binabasa ang Imitation of Christ. Hindi siya nagbukas ng telebisyon. Hindi rin siya gumagamit ng social media. Ang kanyang mundo ay binubuo ng pagninilay, panalangin, at katahimikan. Sa isang sulok ng mesa, nakapatong ang isang sulat na hindi niya pa rin nabubuksan. Galing ito sa isang kilalang publikasyon sa Estados Unidos, humihiling ng panayam. Hindi niya pinansin. Hindi ako kandidato ng media, anya minsan sa kanyang sekretaryo. Kung ako'y mapili, ito'y hindi dahil sa ingay kundi dahil sa katapatan. Bata pa lamang siya ay matigas na ang kanyang pananampalataya. Noong siya ay 34, siya ang naging pinakabatang obispo sa buong mundo. Hindi siya nakilala sa magarbong liturhiya o sa makabagong pananaw. Nakilala siya bilang ang obispong hindi tumiklop.
Sa bawat pag-atake sa doktrina, sa bawat pagbabago ng uso, nananatili siyang parang mob, hindi matitinan. Sa kanyang mga sulatin, lalo na sa Diyos o wala, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pananahimik. Ayon sa kanya, ang katahimikan ay hindi kawalan ng tinig. Ito ay presensya ng Diyos. Kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit, habang ang iba ay nagsasalita, siya ay pinapakinggan kahit walang binibigkas. Sa isang misa sa Latin sa isang simbahan sa Prati, Roma, hindi inaasahang dumating si Sara. Walang anunsyo. Walang kamera. Nakaupo lamang siya sa likod, nagrorosaryo. Nang matapos ang misa, nilapitan siya ng isang batang pari. "Kardinal, kayo po ba ay tatakbo bilang Santo Papa?" Tumingin si Sara sa kanya. Walang ngiti. Walang galit. Tanging sagot. Ang trono ni Pedro ay hindi inuupuan ng may hangarin. Inaakyat ito ng may takot. Isang gabi, binisita siya ni Cardinal Ouellet mula sa Canada. Dala-dala ang 2 tasa ng tsaa. "Robert, anya, ikaw ang pinag-uusapan sa mga pagpupulong. Alam ko. Hindi ka ba nababahala? Hindi ako kandidato." Ngunit ang totoo, kahit hindi siya humihiling ng boto, ang mga boto ay lumalapit sa kanya. Lalo na sa mga kardinal na pagod na sa kalituhan ng doktrina, sa mga kabataang obispo na hinahanap ang liturhiya bilang lugar ng katotohanan, at sa mga rehiyon ng mundo na pinahihirapan ng relativismo. Sa isang lihim na pagpupulong ng mga konserbatibong obispo sa isang monasteryo sa labas ng Roma, binanggit ang kanyang pangalan. Si Sara ay hindi lamang guro, wika ng isang Afrikanong obispo. Siya ay tanda. Tanda ng hindi pagkikimi. Tanda ng paninindigan. Ngunit may ilan na nagsasabing siya ay masyadong matigas, tugon ng isang obispo mula sa Alemanya. Baka hindi siya matigas. Baka tayo lang ang naging malambot. Sa kanyang panig, si Sara ay hindi nagpaplano. Ngunit siya ay nagmamasid. Tuwing umaga, nagrorosaryo siya habang binubuksan ang mga ulat mula sa iba't ibang bansa. Nabasa niya ang mga kaso ng pagsasara ng simbahan sa Europa, ang pag-atake sa mga Kristiyano sa Afrika, at ang lumalawak na pagdududa sa moralidad sa Amerika. Ang simbahan, anya sa sarili, ay hindi tinatawag para makipagpalit ng prinsipyo para sa kapayapaan. Tayo'y tinawag upang tumayo sa gitna ng bagyo. Isang gabi bago ang simula ng conclave, binisita siya ng isang matandang kaibigan, si Cardinal Ennio Bartolocci. Pareho silang nanahimik sa loob ng ilang minuto bago nagsalita si Bartolocci. "Nagdasal ako kanina. Ang sagot ng Diyos ay hindi pangalan. Kundi tanong, sino ang hindi babaluktot?" Hindi tumugon si Sara. Tumayo siya at lumapit sa altar sa sulok ng kanyang kwarto. "Hindi natin kailangang hanapin ang korona," bulong niya. "Ang krus ay sapat." Sa misa ng susunod na araw, lumakad si Sara patungong altar. Mabagal. Taimtim. Sa kanyang mukha, walang kaba. Wala ring gana. Ang kanyang kilos ay parang batong matagal nang nakatayo sa gitna ng agos. Hindi mo man siya pansinin, alam mong nariyan siya. At habang binibigkas ang panalangin ng mga tapat, ang mga mata ng ilan sa mga kardinal ay kusang tumitig sa kanya. Para bang sa katahimikan ng kanyang pagkatao, may nagsisigaw na liwanag. Naririto ang tagapagbantay. Sa loob ng bulwagan ng Aula Pauloye, ang marmol ay tila mas malamig kaysa karaniwan. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng chandeliers, higit sa 100 lalaking nakasuot ng pulat itim ang isa-isang pumapasok, dala-dala ang bigat ng kasaysayan sa balikat. Tahimik silang nauupo, bihirang may bulungan, mas bihira pa ang mga ngiti. Ito ang unang araw ng mga kongregasyon. Sa teorya, ito'y oras ng panalangin, pagninilay at pagsasalo ng pananaw. Sa katotohanan, ito ang simula ng isang labanang espiritual na natatakpan ng galang at dasal. Lahat ay nagmamasid. Lahat ay tinatantya. Sa harap ng silid, isang upuan ang pansamantalang inukupa ng Kardinal Decano. Binasa niya ang pagbasa sa Latin, nagbigay ng maikling homilya tungkol sa pananagutan, pagkatapos ay binuksan ang talakayan. Ang simbahan ay nasa krusyal na yugto. Bago tayo bumoto, tanungin natin ang isa't isa. Ano ba talaga ang kailangan ng bayan ng Diyos ngayon? Isang kardinal mula sa Angola ang unang tumayo. Nagsalita siya tungkol sa paglago ng simbahan sa Afrika. Ngunit hindi sapat ang dami, anya. Kailangan naming papa na marunong makinig at hindi lalayo sa mga pinakakawawa. Sunod ang isang kardinal mula sa Pransya, na tila direktang tumutukoy sa panig ni Sara.
Mahalaga ang katotohanan pero ang mundo ay sugatan. Ang una nating papel ay hindi magturo kundi gamutin. May sumunod naman na tila panig kay Tagle. Kailangan natin ng isang tinig na kayang abutin hindi lamang ang mga Katoliko, kundi pati ang mga pagod, galit at nalilito. Habang nagpapatuloy ang mga talumpati, walang pangalan ang binabanggit. Pero bawat salita ay may tinutumbok. At lahat ng naroroon ay nakakaintindi ng wika ng anino. Sa labas ng sesyon, ang Domus Sanctae Marthae ay parang kwartel ng tahimik na digmaan. Sa hallway, maririnig ang kaluskos ng sapatos sa sahig na marmol, ang mahinang pagbukas ng mga pintuan, at ang mga tunog ng kutsara sa tasa ng kape sa maliit na dining area. Hindi ba't parang kampanya ito? Tanong ng isang obispo sa kanyang kasama habang nagkakape sa isang sulok. Hindi kampanya, sagot ng kasama. Ito ay discernment pero may mga usapan. At sa mga usapang iyon, nabubuo ang direksyon. Sa mga hapag, may mga pangkat na buo na. Mga kardinal mula sa Latin America na palihim na sumusuporta kay Tagle, mga konserbatibo mula sa Europa at Amerika na palapit kay Sara. Ngunit mayroon ding mga pag-uusap sa pagitan ng mga tila magkaibang mundo. Isang gabi, nag-usat sa hardin sina Cardinal Jimenez ng Chile at Cardinal von Gessner ng Austria. Hindi ko alam kung kakayanin ni Tagle ang Curia, sabi ni von Gessner. Pero alam mong kaya niyang abutin ang mga wala sa loob ng simbahan, tugon ni Jimenez. At baka yan ang kailangan natin ngayon. Sa isang silid sa ikalawang palapag, nagkakape sina Tagle, Cardinal Lacroix ng Canada, at Cardinal Gracias ng India. Tahimik si Tagle sa una, pinakikinggan ang mga usapan. May mga nakangamba na baka masyado kang pastoral, ani Gracias. Kung ang pagiging pastoral ay kahinaan, sagot ni Tagle, baka nalimutan natin kung sino ang ating sinusundan. Ngumiti si Lacroix. Alam mo bang isang arsobispo mula sa Congo ang nagsabi sa akin, kung si Chito ang mapili, makikinig ang mga bata sa simbahan muli. Tahimik si Tagle. Hindi siya natuwa. Hindi rin siya tumutol. Alam niyang lahat ng papuri ngayon ay parang kasaysayan na sinusulat sa hangin, pwedeng mawala sa isang buntong hininga. Samantala, sa kabilang dulo ng gusali, si Sara ay nag-isa. Binuksan niya ang kanyang brebyaryo at nagdasal. Kumakain siya ng hapunan na tahimik, hindi sumasama sa malalaking grupo. Ngunit alam ng lahat, siya'y pinapanood. May isang kabataang obispo mula sa Uganda na lumapit sa kanya sa koridor. Cardinal Sara, ani nito, ako po ay produkto ng inyong mga isinulat. Ako'y naging pari dahil sa Diyos o wala. Tumingin si Sara. Walang ngiti, ngunit may liwanag sa mata. Panatilihin mo ang Diyos sa gitna, anak, anya. At hindi mo kakailanganin ang mundo para maramdaman mong buka. Habang lumalalim ang gabi, mas dumarami ang mga lihim na usapan. Sa pagitan ng mga pagdiriwang ng Vespers at ng mga tanghalian, may mga kamay na humahawak sa balikat, may mga mata na nagsasabi ng mensahe na hindi binibigkas. May mga sulat na pinapasa. May mga estadistika na binubulong. Si Tagle, may solidong suporta sa Asia at Latin America. Si Sara, may disiplina at respeto sa Europa at Africa. Pero walang malinaw na mayorya. At sa gitna ng lahat ng ito, isang pangatlong landas ang umuusbong, isang kompromiso. Isang pangalan na hindi pa lumilitaw sa radar ng media, ngunit patuloy na binabanggit sa mga mesa ng mga hindi makapagdesisyon. Isa raw na may tahimik na tapang, may kakayahang makinig, ngunit hindi takot magpatupad. Ngunit sinong handang umatras upang bigyang daan ang iba? Isang gabi, habang nasa kapilya ang karamihan, may naganap na pag-uusap sa pagitan ng tatlong matataas na kardinal mula sa iba't ibang kontinente. Hindi na natin kayang humati pa, ani ng isa. Kung ang simbahan ay madurog sa gitna ng siglo, ang kasalanan ay hindi sa mga makasalanan, kundi sa atin, mga pinuno nito. Kailangan natin ng Ama, dagdag ng isa. Hindi tagapamahala. Hindi politiko. Ama. Ngunit alin ang higit na ama? Tanong ng huli. Ang naglalakad kasama ng anak o ang hindi nagpapabaya kahit masaktan ito sa disiplina? Kinabukasan, sa ikalimang araw ng mga kongregasyon, may kakaiba sa hangin. Ang mga tinginan ay mas maingat. Ang mga bulungan ay mas madalas. May isang obispo mula sa Estados Unidos ang marahang sumandal sa mesa at binulong sa katabi. Kung hindi ngayon magpapasya ang espiritu, baka bukas wala ng simbahan na mapagpapasyahan. Sa kapilya, habang binibigkas ang Veni Creator Spiritus, marahang humihip ang hangin mula sa mga bukas na bintana. Para bang may diwang ang dumaraan.
O baka sinasadyang magpahinga ang Diyos bago ang bagyo. Sa labas, ang media ay nag-init na. Ang mga headline ay puro hula, puro haka-haka. Pero sa loob ng Vatican, isang kabaligtaran ang namamayani, katahimikan. Hindi kampanya ang nangyayari. Hindi rin ito boto ng damdamin. Ito'y discernment. Sa lilim ng mga lumang kisam ng Roma, sa bawat yapak ng mga pulang sapatos, isang tanong ang patuloy na umuukit sa mga kaluluwa ng mga botante. Sa pagitan ng awa at katatagan, sino ang kayang itawid ang barko sa bagyo? Sa unang araw ng katahimikan bago formal na magsimula ang conclave, tumambad ang isang tanawin na tila hindi sinasadya, ngunit puno ng simbolismo. Sa maagang oras ng umaga, sa gilid ng hardin ng Vatikano, si Cardinal Tagle ay nakaupo sa isang bakal na bangko, may hawak na maliit na aklat panalangin. Sa kabilang gilid ng parehong hardin, halos hindi mapansin, si Cardinal Sara ay naglalakad ng marahan, walang dala kundi rosaryo at katahimikan. Hindi sila nag-usap. Hindi rin sila nagkatinginan. Ngunit ang tanawin ay tila salamin ng mismong tanong na gumugulo sa isipan ng mga boto, dalawang espiritu, dalawang anyo ng kabanalan, dalawang pananaw ng pamumuno. Si Tagle, ang tinig ng habag, hindi sumisigaw, kundi bumubulong. Ang kanyang buhay ay ginugol sa pakikipag-usap sa mga lumayo sa simbahan, sa mga migrante sa disyerto, sa mga bata sa slum. Siya ay may kakayahang pasayahin ang isang silid sa pamamagitan lamang ng pagngiti. Ngunit ang ilan, sa likod ng mga ngiti, ay naghahanap ng bakal. Samantalang si Sara ay katahimikan mismo. Isang bundok na hindi kailangan ang bulkan upang maramdaman ang lakas. Hindi siya naghahanap ng kamera, ni hindi siya umaasa sa palakpakan. Sa bawat salita niya, karaniwang ilan lamang, ay may bigat ng dekada ng panalangin at pagdurusa. Para sa marami, siya ang bastion ng katotohanan sa panahong ang mundo ay lumulubog sa kalituhan. Sa loob ng silid konsilyo, ang mga kardinal ay mas tahimik na ngayon. Ang mga talakayan ay unti-unting lumalalim. Wala nang mga kaswal na tanong. Lahat ng salita ay may implikasyon. Lahat ng tingin ay bumabasa ng posibilidad. Isang obispo mula sa India ang nagtanong. Kung ang simbahan ay isang katawan, sino ang mas kailangan natin ngayon, ang kamay na humahaplos, o ang gulugod na nagpapatayo sa kanya? Tahimik ang sagot ng karamihan. Sa kabilang panig may nagsabi, kung ang simbahan ay isang barko, ang isa ay ang kapitan na marunong magsalita sa mga takot na sakay, ang isa ay ang timon na hindi gumagalaw kahit lumalakas ang alon. Isang lihim na pulong ng 5 kardinal mula sa 3 kontinente ang naganap sa isang maliit na silid-aklatan sa loob ng Vatican Archives. Ang usapan ay simple. Walang estratehiya, walang plano. Puro pagtanong. May ka ba ako kay Tagle, anang isa? Napakabait niya. Pero ang kurya ay isang makina. Kayang lamunin kahit ang pinakabanal. May ka ba rin ako kay Sara, tugon ng isa. Napakatatag niya. Ngunit baka hindi na siya marunong umangkop. Sa gitna ng usapan, lumabas ang isang obserbasyon, pareho silang totoo. Hindi plastic. Hindi ambisyoso. Pero ang simbahan ay nangangailangan ng higit pa sa katapatan. Kailangan natin ng paninindigan at pakikiramdam. Kadalasan, hindi sila sabay na taglay ng isang tao. Sa isang misa sa kapela ng St. Sebastian, na dinaluhan lamang ng ilang kardinal, parehong nandoon sina Tagle at Sara. Hindi sila nagkasabay sa pagdating. Ngunit sa panahon ng kapayapaan, si Tagle ang unang lumapit sa kanya. Tahimik silang nagyakap. Isang saglit. Walang salita. Para sa mga nakakakita, sapat na yon. Sapat upang sabihin na walang personal na tunggalian sa pagitan nila. Ngunit sa likod ng halik sa pisngi, naroroon ang banggaan ng dalawang pilosopiya. Tagle, ang mundo ay sugatan. Huwag nating takutin ang mga dumurugo. Sara, ang mundo ay nawawala. Huwag nating baluktutin ang direksyon. Sa media, nagsimula nang maglabasan ang mga haka-haka. May editorial sa isang pahayagan sa Paris. Tagle ang kinatawa ng simbahang tumutugon sa hinagpis. Sara ang kinatawa ng simbahang tumatayo sa gitna ng unos. Parehong kinakailangan. Ngunit ang panahon ay pipili. Sa isang Catholic podcast mula sa Estados Unidos, isang teologo ang nagkomento. Kung si Tagle ang mamumuno, ang simbahan ay magiging tahanan. Kung si Sara, magiging tor ng bantay. Ngunit may isa pang madre mula sa Kenya ang nagsabi sa panayam.
Baka ang simbahan, sa totoo lang, ay dapat parehong tahanan at tor. Habang papalapit ang pagbubukas ng conclave, lalong lumalalim ang mga usapan sa mga hapagkainan. Kung si Tagle ang mapili, hindi ba't magiging pagpapatuloy lamang ito ng nakasanayan? Baka kailangan nating baguhin ang timon. At kung si Sara, hindi ba't delikado ang isang papa na halos hindi nagsasalita sa media? Paano niya abutin ang kabataan? Pero dapat ba talagang abutin natin sila sa pamamagitan ng TikTok? Hindi sa paraan kundi sa nilalaman. Nagkakaroon ng tensyon, ngunit hindi alitan. Sa kakaibang paraan, kahit ang mga hindi kampi sa isa't isa ay may respeto. Dahil alam ng lahat, wala sa kanilang dalawa ang nagpapalakad ng kampanya. Ang Espiritu Santo pa rin ang sinasandigan. Isang huling sesyon ng pagninilay ang ginanap sa kapilya ni San Gregorio. Walang humilya. Tanging katahimikan. Sa loob ng 5 minuto, walang gumalaw. Walang nagsalita. Ngunit may bumigat sa hangin. Parang isang sandaling ang langit ay lumapit sa lupa. Nang matapos, may ilang lumapit kay Tagle. Hinawakan siya sa balikat at wala ring salita. Si Sara ay lumakad palabas nang hindi tumitingin sa likod. Ngunit sa kanyang mata, may bakas ng kapayapaan. Sa kanyang silid, nagbukas ng liham si Tagle mula sa isang obispo sa Brazil. Kung ikaw ay hindi mapili, patuloy kang maglilingkod. Kung ikaw ay mapili, gawin mong mas lalong hindi ka maging sentro. Sa kabilang banda, binasa ni Sara ang isang sulat mula sa isang madre sa Slovakia. Kung ang simbahan ay isang kampo ng mga pagod, ikaw ang sundalong laging nakabantay. Kung ikaw ay mapili, huwag mong pabayaan ang panahimik. Habang naghahanda na ang mundo para sa usok mula sa Sistine Chapel, habang ang media ay naghahanda ng headline, habang ang mga taga-Roma ay tahimik na nagdarasal sa mga simbahan, isang tanong pa rin ang umaalingaw sa isip ng mga kardinal. Sino ang pipiliin ng Espiritu? Ang matamis na tinig ng pastol na marunong makinig? O ang matatag na tinig ng propetang naninindigan? O baka, sa paraang hindi inaasahan, ay pagsasamahin ng Diyos ang dalawang espiritu sa isang katawan? Extra omnes. Sa pagsambit ng dalawang salitang iyon ng maestro ng liturhiya, ang mundo ay iniwang nasa labas ng pader. Ang mga pintuan ng Kapilya Sistina ay isinara na may tunog na parang selyo ng kasaysayan. At sa loob, nagsimula na ang pinakamisteryosong halalan sa buong mundo. 119 na kardinal ang naupo sa kanilang nakatalagang mga upuan, bawat isa ay may papel, panulat, at dasal. Wala ng kamera. Wala ng mikropono. Tanging mga mata ng Diyos, ng mga fresko ni Michelangelo, at ng bawat pusong naroroon. Walang sinuman ang nagsalita agad. Ang paghinga ng lahat ay tila sabay-sabay, mabagal, mabigat, parang sinasala ang bawat segundo. Sa harap, isang mesa na may 3 urn. Maliliit, gintong lalagyan na magsisilbing sisidlan ng kapalaran ng simbahan. Sa unang umaga, isang misa ang isinagawa. Si Kardinal Decano ang nanguna, nagbigay ng maikling homilya na hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi sa krus. Ang sinumang inaakyat ang trono ni Pedro ay dapat handang bumaba sa kanyang sarili, wika niya. Ang boto ay hindi pagpili ng hari, kundi pagkilala sa pinakabaong alipin. Tahimik na tumango ang marami. Ang ilan ay nakapikit. Ang ilan, marahil, ay may sariling iniisip. Bawat kardinal ay isinailalim sa isang panunumpa ng lihim. Isa-isa silang tumayo, itinaas ang kamay, at binigkas ang panata. Sa harap ng Diyos at ng Ebanghelyo, ipinapangako kong hindi ko ilalabas, ilalantad, o ipagkakanulo ang anumang naganap sa conclave. Sa isang mundo ng leaks, surveillance, at social media, ang katahimikan ng Sistina ay parang lugar na wala sa panahon. Ngunit sa loob ng mga pader na yon, ang sinaunang espiritu ay buhay, ito'y hindi eleksyon. Ito'y discernment. Sa unang balota, ang mga pangalan ay isinusulat sa simpleng papel. Walang computer. Walang coding. Walang proyeksyon. Isang panulat, isang pangalan, isang dasal. Bawat isa ay lalapit, ilalapag ang papel sa pilak na bandeha, at ihuhulog ito sa urn. Ang tunog ng papel na dumadapo ay manipis, halos walang tunog, pero sa bawat isa, ito ay parang kulog sa dibdib. Matapos ang unang pagbibilang, lumitaw ang inaasahan, walang mayorya. Wala pang may 2 katlo. Ngunit malinaw na may 2 pangalan na paulit-ulit. Tagle. Sara. May mga bulong. Hindi hayagan. Sa mga mata lang. Sa tikom na labi.
Sa mga palad na nagkakabanggaan sa hallway. Sa tanghali, sa dining hall ng Domus Sanctae Marthae, ang pagkain ay mainit ngunit ang mga usapan ay malamig. Walang direktang banggit sa boto. Ngunit ang pakiramdaman ay masinsinan. Kamusta ang loob? Tanong ni Kardinal Okeke kay Tagle habang sabay silang kumuha ng tinapay. Puno ng panalangin, tugon ni Tagle sabay ngiti. Ngunit sa mata ni Okeke may nabasang pagod. Sa kabilang mesa, si Sara ay tahimik na kumakain. Wala siyang kasama. Pero may mga mata na nakatutok sa kanya, ilang may paghanga, ilang may alinlangan. Sa ikalawang balota ng hapon, bumaba ang boto para kay Tagle. Ilang suportang inaasahan ay tila naglaho. Isang alingasngas ang lumabas, may pangatlong pangalan na sinisimulang banggitin. Isang kompromiso. Isang hindi matunog sa publiko pero malapit sa maraming grupo sa Curia. Ngunit bago pa man ito lumakas, bumalik ang atensyon kina Tagle at Sara. Dahil sa ikatlong balota, muling bumalik ang boto kay Tagle, at sa ikaapat, si Sara ay nakakuha ng hindi inaasahang dagdag mula sa mga Europeo. Nagkakaroon ng alon. Hindi pa tidal wave pero sapat para gumalaw ang mga upuan. Pagkatapos ng huling balota ng araw, ang usok ay umakyat. Maitim. Walang papa. Sa labas, ang mga tao sa Plaza San Pedro ay nagbuntong hininga. Sa loob, ang mga kardinal ay nagdasal muli. Sa gabing iyon, sa kanyang silid, si Tagle ay naglakad pabalik-balik. Hawak niya ang rosaryo, ngunit minsan ay humihinto sa bintana, nakatingin sa buwan. Panginoon, kung ito'y hindi sa akin, huwag niyo akong hayaang ipilit. At kung ito'y sa akin, huwag niyo akong pabayaan. Sa kabilang silid, si Sara ay tahimik pa rin. Nasa kanyang mesa ang sulat ng isang batang seminarista mula sa Nigeria. Kung sakaling ikaw ang piliin, huwag mong palitan ang tinig mo ng ingay. Ang simbahan ay kailangang may ama, hindi tagapagsigaw. Hawak niya ito ng matagal. Sa kanyang puso, alam niyang ayaw niyang mamuno. Ngunit alam din niyang hindi siya tinawag para lang manatiling tahimik. Sa ikalawang araw ng conclave, isang bagong anyo ng tensyon ang dumating. Hindi na ito usapan ng sino ang gustong papa. Ito'y kung sino ang kayang dalhin ang pagkakaisa. Ang mga boto ay lumipat-lipat. Ang ilang bumoto kay Tagle ay bumaling sa gitna. Ang ilang kay Sara ay bumitiw, baka dahil sa takot na muling masira ang simbahan sa pagkakahati. Ang mga kardinal ay unti-unting hindi bumoboto base sa simpatsya. Sila ay bumoboto ayon sa konsensya, ayon sa takot, ayon sa pananabik sa liwanag. Ngunit may ilan din na bumoboto para sa balanse, para sa posibilidad ng pagsasama, hindi ng panig. Isang hapon, matapos ang misa, habang ang mga kardinal ay lumalabas sa kapilya, nagkatinginan sina Tagle at Sara. Walang salita. Isang segundo. Isang tango. Tila pareho silang nagsasabing, kung hindi ako, ikaw nawa. At kung hindi ikaw, naway maging karapat-dapat ang mapili. Sa ikatlong araw, muling bumoto. Muli, walang mayorya. Muli, itim na usok. Ngunit isang ulap ang bumalot sa kapilya na parang hindi usok lang. Parang hininga. Parang buntong hininga ng espiritu. At sa huling balota bago matapos ang araw, may kakaibang dalaw. Hindi dramatiko. Hindi instant. Pero may bahagyang pag-indayog sa bilang. Hindi pa sapat. Pero sapat upang bigkasin ng isang matandang kardinal. Malapit na tayo. Habang naglalakad pabalik sa kanyang silid, isang kardinal mula sa Honduras ang humabol kay Tagle. Kung sakaling ikaw ang mapili, anya, pakiusap lang panatilihin mo ang puso mo. Huwag mong hayaang sirain ka ng trono. Napahinto si Tagle. Tumango. Ang trono ni Pedro ay hindi upuan ng ginto, tugon niya. Ito'y upuan ng krus. Sa gabing iyon, si Sara ay muling nanalangin sa kanyang kapilya. Humawak siya sa kanyang lumang krusipiho. Walang salita. Walang kahilingan. Tanging pananatili. Sa labas ng kanyang silid, ang mga aninong dumaraan ay tila mas mabilis kaysa dati. Parang may kabigatan ang mga hakbang. Ang kapilya ay nakasara pa rin. Ngunit sa puso ng bawat isa, ang tanong ay bumibigat. Sino ang pipiliin ng Diyos at sino ang handang tanggapin? Pagsapit ng ikalimang araw, may bumigat sa hangin ng Kapilya Sistina na hindi kayang ipinta ni Michelangelo. Hindi ito usok. Hindi ito alikabok. Ito ay alinlangan, makapal, malagkit, at lumulutang sa pagitan ng mga upuan, pumasok sa mga panalangin, at tumigil sa bawat paghinga.
Sa 4 na araw ng pagboto, si Tagle at si Sara ay nanatiling pangunahing pangalan. Ngunit hindi pa rin sapat ang boto ng sinuman. Sa bawat balota, may pag-asa at may pagbitaw. Isang hakbang palapit, 2 paurong. Isang boto pataas, isang grupo ang bumibitaw. At ngayon, isang bagong pangalan ang bumubulaga sa talaan. Hindi ito mula sa Asya. Hindi rin galing sa Africa. Isa siyang Italyano, kilala sa kanyang mababang boses, mahinahong kilos, at malawak na karanasan sa Curia. Hindi siya pinapansin ng media. Wala siyang libro. Wala siyang YouTube clip. Ngunit siya ay naroon. Tahimik. Palakaibigan. At bigla mapanganib. Sa loob ng Domus Sanctae Marthae, sa isang mesa na karaniwang pinupwestuhan ng mga kardinal mula sa Latin America, nagsimula ang isang bulong. Kung hindi si Tagle, at hindi si Sara Sibeliani ba? Hindi siya polarizado. Katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Pero hindi ba't wala siyang presensya tulad ng dalawa? Wala nga. At baka yan ang kailangan natin ngayon. Kinabukasan, sa ika-10 balota, ang pangalan ni Bellini ay lumitaw na may 14 na boto. Isang lingon ang naganap sa paligid. Hindi ito aksidente. May lumipat. May sumubok. May sumugal. Si Tagle ay nanatili sa mataas na bilang, ngunit hindi na siya umaakyat. Si Sara, bahagyang bumaba, hindi dahil sa kawalan ng suporta, kundi dahil sa pagod. Ang kanyang mga taga-suporta ay nagsisimulang magtanong, hanggang kailan kami maghihintay? Sa tanghali, si Tagle ay lumabas ng mag-isa patungo sa hardin. Doon niya nadatnan si Cardinal Nzapalainga ng Central African Republic. Hindi ba't ikaw ang dapat nagpapahinga, biro ni Nzapalainga? Hindi ako mapakali, sagot ni Tagle, huminga ng malalim. May balitang may 3 landas, pahapyaw ng kardinal. Tumango si Tagle. At baka iyon ang maging daan ng kapayapaan. Ngunit ang kanyang tinig ay may halong lungkot. Hindi takot sa pagkatalo, kundi sa posibilidad ng pagkakahating hindi maayos. Samantala, sa kabilang panig ng Vatican Gardens, si Sara ay tahimik na nakaupo sa kapilya. Sa tabi niya, umupo si Cardinal Schönborn ng Vienna. Robert, mahinang wika nito, kung hindi ikaw makakaya mo bang sumuporta sa iba? Hindi agad sumagot si Sara. Ilang segundo ang lumipas. Makakaya ko kung iyon ang tawag ng Diyos. Pero hindi ako magpapanggap na hindi nasasaktan. Hindi dahil sa kapangyarihan. Hindi. Dahil sa prinsipyo. Ayokong malihis ang simbahan para lang makaiwas sa tensyon. Sa loob ng Sistina, habang tinutunaw ang mga lumang balota para sa susunod na usok, nag-umpisa na rin ang sunog sa mga pag-uusap. Hindi ito apoy ng galit, apoy ito ng pasensya na nauupos. Marami ang pagod. Marami ang nalilito. Isang obispo ang nagsabi. Kung ipipilit natin ang alinman sa 2 matibay na panig, baka masira ang kapatiran. Pero kung bibigay tayo sa kompromiso para lang matapos na, baka mawala ang direksyon. Piliin natin kung sino ang kayang maging tulay, hindi palamuti. Habang papalapit ang hapon, si Tagle ay tinapik ng isang matandang kardinal mula sa Portugal. Chito, kung ikaw ay hindi mapili, handa ka bang sumuporta sa Bellini? Nagulat siya. Kung siya'y mapili ng espiritu, hindi ko kayang tumutol. Pero alam mong ilan sa mga taga-suporta mo ang lumilipat sa kanya, hindi dahil naniniwala, kundi dahil pagod na. Baka nga dapat mapagod kami lahat para tumigil kami sa pag-aakala na kaya naming piliin ang Papa. Baka kailangan naming magpatalo para manalo ang simbahan. Sa isang maliit na kwarto sa likod ng kapilya, nagkita ang 3 leader ng mga bloc, isang taga-suporta ni Tagle, isa ni Sara, at isang hindi kampi sa alinman. Kung magpapatuloy ito, bukas ay magiging gulo. Kung pipilitin natin si Tagle, ang mga konserbatibo ay lalaban. At kung si Sara, ang mga progresibo ay lalayo. Kung si Bellini, baka walang lalapit. Pero wala ring lalayo. Gabi na nang maganap ang hindi inaasahang pagkikita. Sa koridor ng 2 palapag, nagkita sina Tagle at Sara. Walang nakasunod. Walang kamera. Robert, ani Tagle. Chito, tugon ni Sara. Tahimik. Seryoso. Walang paligoy-ligoy. Kung ikaw ang mapili, buong puso kitang susuportahan, wika ni Tagle. Kung ikaw, tugon ni Sara, panalangin ko na hindi ka mawalan ng gulugod. Nagkatitigan sila.
At sabay nagdasal ng Ama namin, nang hindi nag-uusap, hindi nagpapaligsahan, kundi dalawang alagad ng Diyos, parehong handang masunog kung kailangan. Kinabukasan, bago ang pagboto, isang pagbabago ang napansin. Ang mga mata ay hindi na kay tagle o saralang nakatuon. May umuusbong na pakiramdam, darating ang desisyon, hindi mula sa pinakamarami, kundi mula sa pinakamahina. Dahil sa simbahan, ang tunay na leader ay hindi ang pinakamasigaw, kundi ang handang matalo para sa kabuuan. Umaga ng ika-6 na araw. Ang liwanag mula sa mga bintana ng Kapilya Sistina ay malamlam, tila nahihiyang pumasok. Sa loob, ang mga kardinal ay pumasok ng tahimik. Wala nang bulungan. Wala nang lingon. Ang mga yapak ay may bigat ng 6 na araw ng panalangin, pagod, at pag-asa. Sa gitna ng altar, naroon na muli ang mga urn na tila mga bantay ng lihim. Sa bawat pagboto, nararamdaman nilang palapit na sila sa dulo. Ngunit sa anong dulo? Kapayapaan o pagkakahati? Ang pang-14 na balota ay tila pangkaraniwan, papel, panulat, rosaryo sa bulsa. Ngunit sa bawat kamay na lumalapit, may kaba na hindi maipaliwanag. Hindi dahil sa takot, kundi sa pakiramdam na baka ito na. Sa huling kardinal na bumoto, isang katahimikan ang bumalot sa buong kapilya. Para bang kahit ang mga anghel na nakapinta sa kisam ay napatigil. Habemus silentium, bulong ng isang matandang obispo. Tila may nagbago. Matapos ang pagbasa ng mga boto, may pagbuntong hininga mula sa mga tagabilang. Isang segundo, walang nagsalita. Pagkatapos, isang napakabanayad na tango mula sa pinakamatandang kardinal. Hindi siya nagbigay ng anunsyo. Hindi siya nagtaas ng boses. Ngunit sapat ang kilos para malaman ng lahat, may 2 katlo na. Tumayo ang dekano. Naglakad papunta sa harapan. Sa kanyang mga kamay ay ang papel kung saan nakasulat ang pangalan ng napili. Hindi pa binabanggit ang pangalan. Ngunit sa bawat isa sa loob ng kapilya, may mga matang nagtatama. May mga pusong bumibilis ang tibok. May mga labi na marahang nananalangin. Sa isang sulok, may isang kardinal na nakayuko. Namumutla. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang manlamig ang kanyang mga palad. Hindi rin niya inasahan. Hindi niya hiniling. Ngunit alam niyang siya ang binanggit. Lumapit sa kanya ang dekano. Hinawakan siya sa balikat. Acceptes in electionem tuum canonis factam in summum pontificem, tanong nito. Tumigil ang mundo. Wala siyang narinig kundi tibok ng sariling puso. Tumingala siya, ang kanyang mata namumuo sa luha. Aksepto, mahinang sagot niya. In nomen Domini. Itinaas ng dekano ang kamay. Hindi nagsalita. Ngunit ang simpleng pagtingin niya sa mga kapwa kardinal ay naghatid ng mensahe, tapos na ang paghihintay. Tumindig ang mga kardinal isa-isa. Lahat ay nakatingin sa bagong hirang. Walang palakpakan. Wala ring pagbati. Isang katahimikan na mas malalim kaysa anuman. Hindi ito tahimik na paggalang lamang. Ito ay paghanga sa bigat ng responsibilidad na tinanggap. Ang mga mata ng ilang kardinal ay namumula. Ang ilan ay nagkrus. Ang iba'y napaluhod. Ang bagong halal ay inakay palabas ng kapilya. Sa dulo ng pasilyo, isang pintuan ang binuksan. Sa likod nito, isang maliit na silid, ang Sala della Crime, ang silid ng luha. Walang kasamang kamera. Walang seremonya. Doon lamang ang bagong papa, isang aparador ng 3 kasuotang puti, maliit, katamtaman, at malaki, at ang kanyang sarili. Pagpasok niya, isinara ang pinto. Sa labas, ang mundo ay wala pa ring alam. Ang Plaza San Pedro ay puno ng tao, ngunit walang sinuman ang nakababatid kung ano ang nangyayari. Ang tiyan ng Kapilya Sistina ay tahimik. Wala pang usok. Wala pang anunsyo. Ngunit sa loob ng maliit na silid, ang bagong papa ay nakatingin sa salamin. Suot pa rin niya ang kanyang simpleng sutana. Sa harap niya ay ang kasuotang puti, naghihintay. Tumulo ang unang luha. Sumunod ang ikalawa. Lumapit sa kanya ang isang ayudante. Santo Padre, anya, handa na po ang kasuotan. Hindi sumagot ang lalaki. Pinunasan lang niya ang kanyang mukha. Kinuha ang puting sotana. Isinuot ito. Nang tumingin siyang muli sa salamin, para bang isang ibang tao ang kanyang nakita. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig habang isinusuot ang krus sa leg. Hindi ginto. Hindi pilak. Isang simpleng metal.
Katulad ng lagi niyang suot. Ngayon, bulong niya, ang puso ko'y hindi akin na lamang. Sa Kapilya Sistina, habang hinihintay ang pagbabalik ng Papa, ang mga kardinal ay muling naupo. Hindi upang pagod ay ipahinga, kundi upang dasal ay ituloy. Wala pa ring pangalan. Wala pa ring kumpirmasyon. Ngunit sa katahimikan, ramdam ng lahat ang pagbabagong darating. Sa labas, may kumikislap na usok. Puting usok. Habemus Papam. Sigawan. Palakpakan. Iyakan. May mga batang umiyak sa tuwa. May mga matandang lumuhod. Ngunit sa loob, ang bagong papa ay tahimik pa rin. Inakay siya pabalik, ngayon ay nakaputi, ngayon ay papal. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi lumaki sa kapangyarihan, bagkus ay humupa sa kababaang loob. Sa anino ng Sistine Chapel, habang siya ay naghihintay tawagin para sa unang pagpapakita, naalala niya ang huling salita ng isang kaibigan. Kung sakaling mapili ka, huwag mong hanapin ang lakas sa iyong sarili. Hanapin mo ito sa katahimikan ng krus. Tumango siya. Hindi sa ibang tao, kundi sa Diyos. At sa huling paglalakad palabas ng pinto, marahan niyang binigkas sa sarili. Patawad, Panginoon. Hindi ako handa. Ngunit kung ito'y iyong kagustuhan, ako'y sayo. Mula sa balkonahe ng loob ng basilika, dalawang figura ang tahimik na nakatayo. Si Cardinal Tagle ay nakasandal sa marmol, ang rosaryo ay marahang gumuguhit sa kanyang mga daliri. Katabi niya si Cardinal Sara, nakahalukip-kip, nakatanaw sa plaza. Parehong hindi nagsasalita. Ngunit ang kanilang presensya ay parang dalawang panig ng parehong panalangin. Bihira tayong mapunta sa posisyong ito, mahina ngunit matatag ang tinig ni Tagle. Higit pa sa bihira, sagot ni Sara, walang tumitingin, tanging tinig lamang ang kumikilos. Ngunit ito ang araw na hindi natin inangkin, ngunit tinanggap natin. Tumango si Tagle. Sa harapan nila, ang Plaza San Pedro ay unti-unting napupuno. Libo-libo ang nagtipon. May mga bata sa balikat ng ama, may mga madre na nakasuot ng itim na belo, may mga kabataan na may bandila ng iba't ibang bansa. Ang buong mundo ay tila naghihintay ng hininga. Sa itaas ng Kapilya Sistina, ang usok ay matagal nang lumipad. Puting usok. Ngunit hanggang ngayon wala pa ring pangalan. Wala pa ring mukha. Ang pinto ng balkon ay nakasara pa rin. Sa loob ng silid sa likod ng harapan ng basilika, ang bagong papa ay nakaupo. Suot ang puting kasuotang kumakatawan sa pinakamataas na tungkulin ng simbahan. Sa harap niya ay isang bukas na Biblia. Nakabukas sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 21, Pastulan mo ang aking mga tupa. Sa gilid, nakatayo ang protodikono, ang kardinal na may tungkuling ihayag sa mundo ang desisyon. Handa na po, Santo Padre, marahang anunsyo nito. Huminga ng malalim ang papa. Itinupi ang mga kamay. Tumayo. Isinara ang Biblia. At tumango. Sa labas, ang liwanag ng gabi ay parang ginintuang ulap sa ibabaw ng basilika. Sa biglaang pagbukas ng mga pinto sa taas ng balkonahe, isang murmur ang bumalot sa crowd. Ang mga ilaw ay sabay-sabay na tumutok. Mula sa loob, lumabas ang protodikono. Nakapula. May papel sa kamay. Tila huminto ang oras. Anuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Sabay na pumikit ang ilan. Ang iba ay napasigaw. Ngunit lahat ay naghintay sa pangalan. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum me. Ang huling pangalan ay dumaan sa hangin tulad ng espada at halik. Hindi Tagle. Hindi rin Sara. Bellini. Sandali ng katahimikan. Hindi dahil sa pagkabigla, bagkus ay dahil sa pagbubuo ng pagtanggap. Isang pangalan na hindi kilala ng karamihan sa labas. Ngunit sa loob, isa ng malalim na presensya. Isang kompromiso. Marahil. Ngunit higit sa lahat, isang paanyaya. Quae binomen imposuit. Ang bagong pangalan ay binanggit. Hindi isang makasaysayang pagpili. Isang bagong simula. Isang pangalan na nagtataglay ng kababaang loob. Mapagkumbaba. Tahimik. Malalim. At pagkatapos, ang papal balcony ay muling bumukas. Lumabas ang bagong Santo Papa. Maikli payat nakayuko. Marahan siyang tumingin sa kaliwa, sa kanan. Sa harap. Sa milyon-milyong mga mata na nakatingin sa kanya, umaasang marinig ang bagong tinig ng simbahan.
Tumagal ang katahimikan ng halos 15 segundo. Sa broadcast, halos hindi marinig ang paghinga ng mga tagapagsalita. Isang tagapag-ulat mula sa Amerika ay bumulong, "He looks still." At noon, nagsalita ang bagong papa. "Mga kapatid, ang boses niya ay malambot. Mababa. Walang galak ng politika. Walang drama. Tila isang guro sa loob ng classroom. Tinawag ako sa gabing ito hindi bilang tagapaghatid ng mga sagot, kundi bilang isang naghahanap ng katotohanan kasama niyo." May bahagyang hangin. Ang kanyang kasuotan ay lumipad. Ngunit hindi siya gumalaw. "Hindi ako perpekto. Hindi ako makapangyarihan. Ako'y tao ring ginising sa kadiliman ng mundo. Ngunit ngayon tinatawag tayong muli. Bilang isang simbahan. Isang tahanan. Isang daan." Tumigil siya. "Bago ko ibigay ang aking unang pagbabasbas, nais kong kayong lahat ay manalangin. Hindi para sa akin, kundi kasama ko. Para sa simbahan. Para sa mundo. Para sa katahimikan na nagmumula sa Diyos." Sa kapilya ng mga madre sa Nairobi, isang matandang madre ay napaluha. Sa isang maliit na simbahan sa Peru, tumigil ang isang pari sa homilya, sabay inilagay ang kanyang kamay sa puso. Sa lungsod ng Tokyo, isang batang seminarista ay ngumiti habang hawak ang kanyang Biblia. Ang mundo ay hindi palaging sumasang-ayon. Ngunit sa gabing iyon, ang mundo ay tumigil upang makinig. Sa likod ng balkonahe, si Tagle ay nakaupo na ngayon sa isang silya. Pinagmasdan niya ang crowd. Ang kanyang mata ay mapayapa, ngunit malalim. Sa tabi niya, si Sarah ay nakatayo pa rin, nakapikit, tila nagdarasal. "Hindi ikaw," wika ni Sarah. "At hindi ikaw," sagot ni Tagle. Ngumiti si Sarah. "Siguro, mas maganda nga na hindi tayo." "Mas maganda para sa simbahan," tugon ni Tagle. Tumingin sila muli sa balkonahe. Sa harapan, ang bagong papa ay itinaas ang kamay upang magbigay ng basbas. Urbay at Orbay. Isang lumang dasal. Isang makalumang galaw. Ngunit sa gabing iyon, ito ay parang unang beses ulit. Pagkatapos ng dasal, bago bumalik sa loob, ang bagong papa ay lumingon pabalik sa crowd. At sa isang sandaling iyon, tumingin siya paitaas. Tila ba't sinusubukang hanapin ang mata ng Diyos. Pagkatapos, pumasok siya sa likod. Isinara ang pinto. Sa Roma, nagsimula na ang pagsigaw. Mga kampana. Mga halakhakan. Mga dasal. Ang buong lungsod ay sumiklab sa liwanag. Ngunit sa loob ng Vatican, ang liwanag ay isa lamang, ang liwanag ng bagong paglalakbay. Hindi ito pagtatapos. Hindi ito tagumpay. Ito ay panibagong kabanata. Kinabukasan, ang mga diaryo ay naglathala ng larawan ng bagong papa. Sa ilalim ng headline, tahimik ang kanyang unang salita pero ramdam ito sa buong mundo. At sa mas maliit na letra, isang simbahang hindi nakabase sa takot o ambisyon, kundi sa pananampalataya. Sa dulo ng lahat, sa isang lihim na tala sa kanyang notebook, isinulat ni Tagle. Ang tunay na obispo ay hindi ang nauupo sa trono, kundi ang natutong lumuhod kahit walang nakakakita. At sa kanyang kwarto, si Sarah ay muling bumalik sa kanyang panalangin. Sa tabi ng kanyang kama, ang simpleng brebyaryo. At sa loob ng kanyang puso, isang dasal. Panginoon, salamat. Hindi dahil hindi ako napili, kundi dahil ang simbahan ay muli mong pinili. Sa umaga, muling tumunog ang kampana ng San Pedro. Hindi para magluksa. Hindi para manawagan. Kundi para ipaalala. Ang pananampalataya ay hindi nagtatapos sa isang pangalan. Ito'y nagsisimula sa katahimikan. Mag-subscribe sa channel na ito, sama-sama nating pananatilihing buhayin ang diwa ng pakikiramay, pagpapakumbaba at katapangan na napakaganda. Naway laging sumainyo ang kapayapaan.